Magandang gabi mga ka-amazing! Handa na ba kayong makinig sa isang kwento ng misteryo, kababalaghan at mga lihim na matagal nang itinago? Sa isang opisina na puno ng mga tanong at pagdududa, may isang babae na sa kabila ng mga ngiti at tapang ay may bitbit na mabigat na pasanin. Isang babae na matagal nang patay, ngunit ang kanyang presensya ay patuloy na nag-aabang sa bawat sulok ng lugar. Simulan na natin, mga ka-amazing, pakinggan ang kwento ng Ang Babae sa Cubicle 7. Lunes, ng umaga sa opisina ng Monteverde Realty Corporation sa Maynila. Karaniwang abala ang bawat empleyado. Nagbubukas ng computer, nagsasali ng kape, nagbubulungan tungkol sa mga kaganapan sa kanilang weekend. Pero may isang parte ng opisina na tila palaging tahimik. Ang Cubicle 7. Uy, si Althea ba pumasok na? Tanong ni Joyce habang naglalakad papunta sa pantry. Yap, maaga pa nga eh. Narinig ko pa yung keyboard niya kanina habang nagtitype. Sagot ni Ron na noon ay nasa harap ng printer. Lagi naman siyang tahimik, pero minsan ang lamig-lamig ng paligid niya. Grabe, sabay kindat ni Miko, ang isa sa mga IT personnel. Tumawa lang ang mga kasama, pero napalingon si Joyce sa Cubicle 7. Nakatalikod si Althea, naka-headset, mabilis na nagtatype sa keyboard. Tila abala sa trabaho. Kaya lumapit si Joyce at sinabing, Althea, may meeting daw tayo mamaya 2 p.m. ha? Walang sagot, di man lang lumingon. Okay ka lang? Tanong muli ni Joyce habang unti-unting nilalapit ang mukha sa gilid ng cubicle. Pero wala pa ring sagot. Nakatingin lang si Althea sa screen. Biglang dumaan si Sir Leo, ang supervisor. Joyce, wag mo na abalahin yan. Kakaiba na nga ugali ni Althea ngayon. Pati ako, hindi niya pinapansin kahapon. Mukhang may problema nga siya, sir. Pero, teka, di ba may balita dati na may aksidente malapit sa kondo niya? Parang napanood ko sa news, may babaeng nalaglag mula sa 8th palapag. Yeah, narinig ko rin yon. Pero hindi si Althea yon. Kita mo naman, nandito siya araw-araw. Sagot ni Sir Leo habang paalis na. Habang patuloy ang trabaho, napansin ni Ron na walang ilaw sa monitor ni Althea, pero rinig na rinig ang tunog ng keyboard na pumapalo. Lumapit siya para tingnan. Althea? Walang sagot. Tinapik niya ang likod nito. Wala. Kaya bahagya siyang yumuko para silipin ang mukha. Walang reflection sa monitor. Pero andun siya, nakaupo, nakatitig sa screen. Mabilis na umatras si Ron na tapilok pa sa gulat. Teka lang, bulong niya sa sarili. Bakit wala siyang refleksyon? Sa elevator kinabukasan, sakay sina Joyce, Miko, Ron at ang bagong intern na si Faye. Habang paakyat napansin ni Faye na may babaeng naka-uniform din ng Monteverde pero nakatalikod sa pinakadulo. Miss, bababa ka ba ng 7th floor? Tanong ni Faye. Walang sagot. Napatingin si Ron at Miko sa isa't isa. Dahan-dahan silang napalapit kay Joyce. Si Althea ba yon? Pabulong ni Miko. Tumango si Ron. Nang bumukas ang pinto sa 7th floor, lahat ay lumabas agad. Pero hindi nila na malayang naiwan si Faye sa loob. Pagbalik ng pinto, wala na si Faye. Pagdating ng hapon, nagkagulo sa buong opisina. Nakita na si Faye sa CCTV, sabi ng guard. Pero may kasama siyang babae. Pinuksan ang video. Si Faye nakaakbay sa isang babaeng nakaputing blouse, mukhang masaya, pero wala sa listahan ng empleyado ang babaeng iyon. Alam niyo ba kung sino to? Tanong ng guard.
Tahimik ang lahat. Lumapit si Ron. Nilakasan ng loob. Boss, yan si Althea. Imposible. Sabi mo kanina, andito siya sa cubicle? Puntahan. Neo, wala na siya roon. Tumakbo ang ilan papuntang cubicle 7. Walang tao, walang gamit, walang kahit anong bakas na may nakaupo doon. Imposible to. Nanginginig ang boses ni Joyce habang nakatayo sa harap ng cubicle 7. Kanina lang nandito siya. Nagsitayuan ang mga papel, may ilang files na parang kusang nalaglag mula sa drawer. Mabilis na lumamig ang paligid, halos lahat ng empleyado'y nagkatinginan. Baka naman niloloko lang tayo ni Faye, sabat ni Sir Leo habang sinusubukang ibalik ang kontrol sa sitwasyon. Baka umuwi lang yon at pinaglalaruan lang tayo sa CCTV. Ngunit nang sinubukan nilang tawagan si Faye, the number you dialed is either unattended or out of coverage area. Lumapit si Ron sa CCTV operator. Pakibalikan mo nga yung footage kagabi, utos niya. Pinanood nila ang video. Bandang 7:36 PM kagabi, kita si Althea mag-isang lumalabas ng opisina. Pero imbes na diretso sa elevator, dumiretso siya sa fire. Exit. Kasunod nun, nakita sa isa pang kamera na may babaeng tumalon mula sa rooftop. Wait, teka lang, napasigaw si Joyce. Hindi ba ilang linggo na ang lumipas mula nung may tumalon sa building? Oo, pero confidential yun. Wala pang kinikilalang identity. Imposibleng si Althea yon, paninigurado ni Sir Leo, pero bakas na rin ang takot sa kanyang mukha. Biglang tumunog ang email notification sa computer ni Ron. Sender. Althea, Monteverde Corp.ph. Subject, hindi ako nagpaalam. Napatingin si Ron sa paligid. Teka, bakit may email si Althea? Hindi ba't wala na siya sa system? Hindi na rin active ang email niya nung isang linggo pa. Binuksan nila ang email. Hindi ko ginustong mangyari to. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Hindi ako makaalis. May dapat pa akong tapusin. Ayokong may maunang umalis kaysa sa akin. Habang binabasa nila ang email, biglang tumunog ang landline sa reception. Hello? Sagot ng receptionist na si Mara. Walang sumagot. Pero sa kabilang linya, mahina at garalgal na boses ang narinig. Andyan pa ba sila? Sabihin mong wag silang aalis. Dahil susunod sila. Napabagsak ang telepono si Mara. Mabilis. Siyang umatras, nanginginig ang kamay. Boses ni Althea, yun. Sambit niya, kinabukasan, hindi na pumasok ang kalahati ng mga empleyado. Yung ilan, nagsiresign na. Yung iba, nagpapabless ng opisina. Pero ang pinakakakilabot, sa tuwing dadaan ang mga tao sa Cubicle 7, palaging may amoy ng bulaklak ng pating. Isang gabi, nagpaiwan si Miko para maghabol ng report. Mag-isa lang siya sa buong floor, tahimik. Tanging ang tunog ng keyboard niya ang maririnig, biglang tak, tak, tak. Parang may naglalakad sa likuran niya. Dahan-dahan, mabigat, napalingon siya. Wala, nagpatuloy siya sa pagtatype. Pero may naamoy, siyang kakaiba, bulaklak. Parang lantarang sampagita. Sa peripheral vision niya, may nakita siyang dumaan. Sir Leo? Sigaw niya, walang sumagot. Joyce? Tahimik pa rin. Nang humarap siya sa screen, may bukas ng email. Hindi niya binuksan ito at ang subject nito, ikaw ang susunod. Kinabukasan, balisa si Miko. Hindi siya nakatulog sa buong gabi. Parang nakatitig sa kanya ang mga mata na hindi niya makita. Pagdating niya sa opisina, nagulat siya sa balita. Si Sir Leo
Wala pang balita kung nasaan, bulong ni Ron habang sinusulyapan ang mga CCTV monitor. Hindi raw umuwi kagabi. Huling nakita, 9 p.m. dito sa opisina. Hindi ba kasama niya kagabi si Miko? Tanong ni Joyce habang hawak ang tasa ng kape pero hindi man lang iniinom. Hindi ko siya nakita, sagot ni Miko. Akala ko umuwi na. Maya-maya, may dumating na isang lalaki. Matanda, nakaitim, at may bit-bit na lumang folder. Nagpakilala siya bilang si Mang Benito, dating janitor ng building bago pa naging Monteverde Realty ang kumpanya. Alam kong hindi niyo ako kilala, sambit ni Mang Benito. Pero matagal ko nang gustong balaan ang mga nagtatrabaho dito. Bakit po? Tanong ni Joyce. Yung Cubicle 7 na yan, matagal nang may laman yan kahit wala pa ang kumpanyang ito. Bago pa kayo, bago pa ang mga computer sa desk, may babae nang nagpakamatay sa mismong upuan na yan. Pinilit niyang balikan araw-araw ang opisina para sa lalaking hindi niya nakapiling. Anong ibig niyong sabihin? Usisa ni Ron. Si Althea, hindi siya ang unang multo dito. Pero baka siya ang pinakamatagal dahil yung katawan niya hindi pa rin natatagpuan, kaya hindi rin siya matahimik. Biglang nag-brown out. Kumislap ang mga ilaw, nag-alarma ang fire system kahit walang sunog. Sa gitna ng dilim, may bumukas na pintuan ng elevator. Tingbom mabagal ang pagbukas ng pinto. Walang tao, pero unti-unting lumalabas ang malamig na hangin, sumisiksik sa balat ng mga naroon. Isa-isang nagsitayuan ang mga buhok sa batok ng lahat. Isara yan, sigaw ni Miko. Tumakbo si Ron para pindutin ang close button. Pero bago pa niya maabot, may sumulpot na babae. Putlang-putla, duguan ang gilid ng ulo at nanlalalim ang mga mata. Nakatitig lang sa kanila, si Althea, walang kumilos, walang makasigaw, hanggang sa bigla siyang ngumiti. At sabay sabing, may utang pa kayo sa akin. Kinabukasan, hindi na nakita si Ron. Naiwan lang ang cellphone niya sa Cubicle 7, nakapatong sa mesa. Bukas ang camera app at ang huling larawan, isang selfie ni Ron. Nakasimangot siya, pero sa likod niya may babaeng naka-uniform ng Monteverde. Lumipas ang 2 araw. 2 na ang hindi pumapasok, si Ron at si Sir Leo. Tahimik ang buong opisina. Wala nang nagtatawanan, wala nang music sa pantry. Kahit ang aircon, parang palaging sobrang lamig kahit nakapatay. Joyce, ayoko na dito, bulong ni Miko habang pilit nilalabanan ang panginginig ng tuhod. May mali talaga sa cubicle na, yan, hindi lang mali, Miko. May sumusunod sa atin, sagot ni Joyce habang tahimik na pinagmamasdan ang Cubicle 7 mula sa salamin. Kagabi, umuwi ako ng 11 p.m. Sa kotse, pagtingin ko sa rearview mirror, may babae sa likod ko. Nakatingin lang, nanahimik si Miko. Nagsimula nang magluha ang kanyang mga mata sa sobrang kaba. Napansin ni Joyce ang isang papel na nakapatong sa mesa ni Ron na tila wala roon dati. Kinuha niya iyon. May nakasulat na tila isinulat ni Ron bago siya nawala. Althea wasn't alone. There are more, tak! May nahulog sa loob ng Cubicle 7. Agad na palingon ang lahat. Si Miko, si Joyce, si Mara, at si Mang Benito na hindi pa rin umaalis. Wala naman tao dyan, sigaw ni Mara habang napaatras. Hindi yan basta multo, sabi ni Mang Benito habang inaabot ang isang panyo sa kanyang bulsa. Mga kaluluwa
na piniling magpaiwan. Mga kaluluwa na galit sa buhay dahil kinalimutan sila. Muling tumunog ang printer. Walang nagpapaprint, lumapit si Joyce. Kinuha ang papel na lumabas, larawan. CCTV screenshot to si Faye. Nasa isang hallway, pero nasa likod niya si Althea. Nakangiti. Sa likod pa ni Althea, may isa pang babae at isa pa at isa pa. 5 babae, lahat nakaputing blouse, lahat walang mukha, puro anino, pero kitang-kita ang mga mata nilang pula. Teka, ilan na bang nawawala mula sa office na to? Tanong ni Miko. Hindi lang ngayon nagsimula ang pagkawala. Sagot ni Mang Benito. Marami ng empleyado dito noon ang basta na lang hindi na bumalik. Laging sinasabi, nag-resign. Pero walang exit clearance, walang final pay, wala rin sa record ng pag-alis. Tumayo si Mara. Bakit ngayon lang kayo lumitaw, Mang Benito? Kung alam niyo to, dahil hanggang ngayon, sinusundan din nila ako. Biglang namatay ang ilaw. Dingpon narinig nila ang elevator, may humakbang sa hallway. Tumigil ang hakbang. Tahimik, pumukas ang pinto ng opisina. Walang pumasok. Pero lahat sila, sabay-sabay nakaramdam ng bigat sa dibdib. Parang may nakaupo sa mga balikat nila. Sa kabilang mesa, gumalaw ang swivel chair. Umikot, walang tao. Pero unti-unting dumulas ang drawer. Lumabas ang ID ni Althea at sa likod nito may nakasulat. Diba, sabi ko, may utang pa kayo? Pagkatapos makita ang sulat sa likod ng ID, nagsimulang magpanik si Mara. Anong utang? Wala akong utang sa kanya. Sigaw niya habang nanginginig ang kamay. Hindi laging pera ang utang, pudlong siya. Pulong ni Mang Benito. Minsan, respeto. Minsan, paninindigan. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng opisina. Hindi cordless. Yung lumang landline, naka-unplug. Pero nagri-ring, nagkatitigan sina Joyce at Miko. Walang gustong sumagot hanggang sa umakyat ang ringtone mula sa isang ring. Hanggang 5 sunod-sunod. Baka kailangan sagutin para tumigil, sabi ni Joyce. Dahan-dahang dinampot ni Miko ang telepono. Nang inilapit niya ito sa tenga niya, may sumigaw. Bakit niyo ako pinabayaan? Napahagis si Miko ng telepono. Sumalpok ito sa pader at biglang sumabog ang ilaw sa kisame. Stick! Talsikan ng sparks. Nagsigawan ang mga tao sa opisina. Maya-maya, isa-isa na namang nagbukas ang mga computer ng kusa. Lahat ng screens nagpakita ng parehong imahe. Help Me, Cubicle 7, April 12, 2018. Anong meron sa petsang yan? Tanong ni Joyce habang pilit kinakalma ang sarili. Nagkatinginan sila, lumapit si Mang Benito sa cabinet ng lumang records. Kung totoo yung petsang yan, may logbook pa kami nun. Dahil hindi pa computer ang attendance system. Hinugot niya ang isang luma at talikabok na logbook. Pinuklat ang April 12, 2018. 7 ang nakalistang empleyado sa araw na yon. Lahat babae at 6 ay may pirma ng out. Isa, may pirma lang ng in not Althea. Bakit walang out? Tanong ni Mara. Ibig sabihin, hindi na siya nakaalis. At walang nag-report. Walang nakapansin, sagot ni Mang Benito. Pero imposible yon! Sigaw ni Joyce. Nagkasama kami ni Althea. Kumakain kami tuwing lunch. Nagbabakasyon kami. Anong taon kayo nagsimulang magtrabaho rito? Tanong ni Mang Benito. 2020, sagot ni Miko. Bakit? Si Althea, huling log niya 2018. Paanong naging kasabayan niyo siya? Nanginig ang lahat. Napatingin si Joyce sa cellphone niya. Pinuksan ang gallery. Sinaliksik ang mga group photos. Lahat may selfie,
team building, outings. Pero sa bawat litrato, wala si Althea. Kahit saan, kahit anino walang bakas, kahit sa birthday ko. Usal ni Joyce habang nilalapit ang phone sa mata niya. Nakita niya ang group photo nila. Naka-birthday hat silang lahat. Sa gilid, may bakanting upuan. Diyan siya nakaupo. Diyan siya nakaupo sa upuang yan. Bulong ni Joyce. Pero sa litrato, walang tao, walang Althea. Tak, tak, tak. May yapak na muli silang narinig. Mabigat, mabagal, bawat hakbang. Papalapit, mula sa hallway, sumilip si Mara. Pagbaling niya, sumigaw siya ng ubod lakas. Wala siyang mukha! Agad siyang tinakpan ng bibig ni Miko para hindi tuluyang marinig sa buong palapag. Pagbaling nila sa hallway, nandoon si Althea, nakatayo. Walang galaw, walang mukha, walang mata, ilong, bibig. Pero nakatingin po nakatuon sa kanila. Takbo! Sigaw ni Miko. Agad silang kumaripas, nagkakabanggaan sa hallway. Hawak-hawak ang mga cellphone na walang signal. Nagsisigawan, walang makalabas. Lahat ng pinto nakalak. Kahit ang emergency exit, tila may puwersang pilit na pumipigil sa kanila. Hindi tayo makakalabas. Utas ni Mang Benito habang nakapulupot ang rosaryo sa kanyang kamay. Hindi natin matatakasan ang lugar na to hanggang hindi natin nalalaman ang buong istorya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Joyce habang nanginginig ang katawan. Kung ang kaluluwang yan ay hindi matahimik, ibig sabihin may hindi pa nalalantad, may tinatago. At sa mga kagaya niya, hindi sapat ang pagdasal. Kailangan natin malaman kung ano ang dahilan ng pagkamatay niya. Biglang sumara ng malakas ang pinto ng conference room. Bang! Sabay-sabay silang napalingon. Bukas ang ilaw sa loob, wala namang tao. Ngunit sa mesa sa gitna, may nakalatag na mga dokumento. Lumapit si Miko. Kinuha ang isa. Monteverde Realty HR Disciplinary Report. Pangalan, Althea Marino Petsa. April 10, 2018. Violation, sexual harassment. Complaint. Filed by Dennis Rivera. Status, under investigation. Si Dennis Rivera? Gulat na bulalas ni Joyce. Yung dating supervisor natin, yung natanggal dahil sa embezzlement, siya pala ang nag-file ng reklamo laban kay Althea. Bulong ni Mara habang binubuklat pa ang ibang papel. Isa pang dokumento ang nakita, Nilapont Internal Memo, April 11, 2018. Subject Voluntary Resignation, Althea Marino. Received by Dennis Rivera pero punit ang parte kung saan dapat pipirma si Althea. Peke, sabay-sabay nilang nasambit. Pinuwersa siyang magbitiw at tinakot, dagdag ni Mang Benito. Pumukas bigla ang projector ng conference room. Mula sa puting screen, unti-unting lumabas ang imahe ni Althea. May video, nagpe-play. Tumigil ang lahat, tumingin. Tahimik, naka-record sa CCTV ang huling gabing buhay pa si Althea. Naka-headset umiiyak, nagsasalita mag-isa sa telepono. Hindi ko ginawa yon. Bakit mo ko pinagtulungan? Dennis, anong kasalanan ko sa'yo? Sige, kung ito lang ang paraang matahimik ako, sa opisina na lang din ako mamamatay. Naglakad. Siya patungo sa banyo ng opisina. Dalang-dala ang stress, galit at hiya. Pumasok sa isa sa mga cubicle, tutumigil ang video. Biglang may kumalabog sa loob ng CR ng opisina ngayon mismo. Bim! Bam! Bam! Tumakbo si Mara papalayo, pero nadapa. Si Miko at si Joyce
sabay na bumalik para buhatin siya. Walang lock ang CR na yan noon, bulong ni Mang Benito. Pero natagpuan namin sa loob ng tangke ng kubeta. May basang ID at punit na resignation letter. Anong ginawa ni Dennis? Tanong ni Joyce. Nangingilid ang luha. Pinagtakpan ng HR. Pinayaran. Walang investigasyon. Isinara ang kaso. Kaya nawala ng hustisya si Althea. Kaya siya nanatili. Muling tumunog ang printer. Isa lang ang lumabas. Balik kayo sa cubicle. Javin, tapusin niyo ang sinimulan. Pagpasok nila sa cubicle, nandoon ang upuang minsan ay tinayuan ni Althea. Ngayon, parang may bakas ng dugo sa pinakailalim. Mabaho, mabigat ang hangin. Parang may bumubulong na hindi marinig pero mararamdaman. Tumayo si Joyce, tumingin sa kisame. Althea, patawad kung pinili naming manahimik. Hindi namin alam ang buong kwento. Hindi namin alam na sinaktan kanila. Pero hindi na kami mananahimik ngayon. Unti-unting gumalaw ang kisame light. Nag-flicker, nagbukasan ng mga drawer. Lahat ng drawer, may papel doon, resignation letters. Lahat hindi pirma ni Althea. Kailangan lumabas ang katotohanan, sabi ni Miko. Pero paano? Tanong ni Mara. Sabay-sabay silang napalingon sa pinto ng opisina. May nakatayo, si Dennis Rivera. Nagbalik siya, sabi ni Mang Benito. At alam kong hindi siya ligtas. Pumasok si Dennis sa opisina na parang walang nangyari. Uy, bakit? Ang tahimik dito? Tanong niya habang naglalakad papasok. Namiss niyo ba ako? Walang sumagot. Lahat sila, si Miko, Joyce, Mara at Mang Benito, nakatayo lang sa gitna ng opisina. Tahimik, parang mga estatwa. Pinagmamasdan si Dennis na huminto sa harap ng Cubicle 7. Uy, bakit yan na naman ang tinitingnan niyo? May multo na naman ba dyan? Tawa niya. Wala pa rin kumikibo. Lumapit siya sa cubicle. Humawak sa sandalan ng upuan. Ano ba to, drama club? Nakikipagbiruan lang si Althea dati. Diba nga, close kami. May malamig na hangin na lumusot mula sa ilalim ng lamesa. Napaatras si Dennis. Hoy, ano yan? Biglang bumukas ang lahat ng computers. Sabay-sabay, nagpakita ulit ng parehong mensahe. Kasama ka. Hindi ko kayo patatahimik. Biglang bumukas ang drawer ng Cubicle 7. Tumilapon sa sahig ang isang folder, dinampot ni Joyce. Pinuklat. Mga larawan ni Althea. Namumugto ang mata, may pasa sa leeg, may punit na blouse. Kinabahan siya. Dennis, anong ginawa mo sa kanya? Tanong ni Joyce. Nanginginig ang boses? Wala. Mabilis na sagot ni Dennis. Nagkaalitan lang kami. At saka, sinangayunan niya ng HR. Alam niyo yan. Pero hindi mo alam, sabat ni Mang Benito, na nakunan ka ng CCTV habang pinipilit siyang pirmahan ang resignation letter. Napalunok si Dennis. May kopya kami, dagdag ni Joyce. At kung i-post namin sa social media ngayon, yan, piilak. Tumigil ang lahat, tumama sa pader si Dennis, pero walang humawak sa kanya. Tumilapon siyang parang binugbog ng hangin. Bam! Sa mesa, bam! Sa drawer, bam! Sa kisame, nagsisigaw siya. Wala akong kasalanan, hindi ako lang, sigaw niya. Pero unti-unting, nagpakita si Althea sa likod niya. Nakatayo, nakatingin, at nang lumingon siya. Wow! Sobrang lakas ng sigaw niya, tumigil ang mga makina. Tumalsik ang mga papel. Namatay lahat ng ilaw. Kadiliman at tahimik. Pagbalik ng kuryente, wala na si Denise, wala ni Anino. Sa gitna ng Cubicle 7, naiwan ang kanyang ID, basag ang card at basang-basa na parang binuhusan ng tubig mula sa loob ng tangke.
Wala siyang lusot. Siya ang dahilan ng lahat, bulong ni Joyce. Pero nang akala nilang tapos na, nag-ring ulit ang landline, dinampot ni Mara. Sumagot, walang boses, pero may tunog. Tunog ng babaeng humihikbi at isang tanong, kayo, ilang beses niyo na rin akong nakitang umiiyak, diba? Tumulo ang luha ni Mara habang hawak pa rin ang telepono. Oo, nakita ka naming umiiyak, sagot niya sa dulo ng linya. Pero pinili naming baliwalain, biglang bumigat ang hangin sa buong opisina. May humahagod na malamig na simoy mula sa hallway papasok sa mga cubicle. Isa-isa, nagsimulang bumukas ang mga drawer, cabinet at locker. Lahat ng mga dating gamit ni Althea, lumang ballpen, mug na may pangalan niya, tissue na may lipstick stain, lahat lumabas, tila paalala ng kanyang presensya. May isa pa, bulong ni Mang Benito. Hindi lang si Dennis ang dahilan. Napatingin si Joyce. Anong ibig mong sabihin? Isang babae, kasabwat sa pag-cover up. Matagal nang wala sa kumpanya. Pero malapit kay Dennis, HR manager, si Ma'am Portia. Natahimik si Joyce at Miko. Si Portia, yung laging mabait, yung nagbibigay ng libreng kape at snacks tuwing overtime, tanong ni Miko. Oo, sagot ni Mang Benito. Kaya laging pinapauwi si Althea ng gabi para makausap ni Dennis ng solo. Tapos si Portia ang mag-aayos ng papel. Nasaan na siya? Ngayon? Tanong ni Mara. Bumalik dito kagabi, sagot ni Mang Benito. Nagkatinginan silang lahat. Ano? Sabay-sabay nilang tanong. Nakita siya ni Guard Ruben. Nagpunta raw si Ma'am Portia sa HR office. Pero walang lumabas. Wala ring natagpo ang katawan. Baka nandito pa rin siya, bulong ni Joyce. Tumakbo sila papunta sa HR office. Madilim sa loob. Amoy na amoy ang alikabok at lumang papel. May isang lamesang may takip na brown envelope. Binuksan nila, HR Confidential Report, April 13, 2018. Subject, Incident Cover-Up. Signed, Portia L. Sanghalang. Pinatotohanan niya lahat ng ginawa nila kay Althea, bulong ni Joyce. Pero bakit ngayon lang ito lumabas? Blag tumumba ang filing cabinet sa dulo ng kwarto. Tumili si Mara. Tumakbo si Miko para alalayan siya. May humaplos sa balikat ni Joyce. Paglingon niya, si Portia pero may dugo sa leeg niya, gusot ang uniform, at nakangiti isang ngiting puno ng lungkot. Lahat tayo may kasalanan. Pero ako ang tumapos, bulong ni Portia habang dahan-dahang naglalakad palapit. Sandali lang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Joyce habang umaatras. Hindi ko kinaya ang konsensiya. Ako ang nagtago sa bangkay niya. Ako ang nagplano ng lahat para walang makaalam. Pero napahinto si Portia sa gitna ng kwarto. Tumingala sa kisame. Tumulo ang dugo mula sa kanyang mata. Hanggang ngayon, kasama pa rin ako sa parusa. At sa harapan nilang lahat, unti-unting nangitim ang balat ni Portia. Para siyang nasusunog sa loob. At bago siya tuluyang naglaho, narinig nila ang sigaw niya. Patawad, Althea! At tuluyan siyang naglaho. Naiwan lang ang envelope na may sulat kamay. Sana mapatawad mo ako. Portia, tahimik muli ang opisina. Pero ramdam nila, hindi pa rin tapos. Hindi pa payapa si Althea. Sa Cubicle 7, may bagong papel sa mesa. Walang nakakita kung paano ito napunta roon. Pero malinaw ang nakasulat. Kayo naman,
Isa-isa tayong haharap. Isa-isa tayong haharap. Bulong ni Miko habang hawak ang papel. Bakit parang hindi pa rin siya natatahimik? Dahil hindi pa niya naririnig ang totoo. Mula sa atin, sagot ni Mang Benito. Tayo mismo, tayo ang mga taong piniling manahimik. Nanood lang, nakinig sa tsismis, at piniling huwag makialam. Napaluhod si Joyce. Noong nakita ko, siyang umiiyak sa pantry. Dapat tinanong ko kung okay lang siya, pero binaliwala ko lang kasi akala ko, drama lang. Nagangat ng tingin si Mara. Ako yung naglagay ng post-it sa locker niya noon, yung may nakasulat na flirt. Akala ko biro lang, pero grabe pala yung dinaranas niya. Tumulo ang luha ni Mara. Miko, tumango lang at bumulong. Lagi akong nagtatago sa CR tuwing umiiyak siya sa cubicle. Ayoko makakita ng drama. Pero yun pala, hiyaw na yun ang tulong. Tumayo si Mang Benito. Walang mabigat na multo, kundi ang multong galing sa sariling budhi. At kung gusto niyong mapatawad, simulan niyong magsalita ng totoo. Biglang bumukas ang lahat ng drawer sa buong opisina. Sunod-sunod, sabay-sabay. Bang! 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 May tunog ng hikbi. Mula sa ilalim ng Cubicle 7, lumabas ang puting usok, pumalot sa paligid. Sa gitna nito, unti-unting lumitaw ang anyo ni Althea. Maputla, nakatitig sa kanila. Walang salita, wala ring galaw. Pero ang mga mata, puno ng tanong. Miko, bulong ni Mang Benito. Simulan mo. Huminga ng malalim si Miko. Althea, patawad. Noong lumapit ka sa akin at humihingi ng tulong, sinabihan kita ng ayaw kong madamay. Hindi ko naisip na yun na pala yung huling pagkakataong makakapagligtas ako sa'yo. Tumingin si Joyce. Ako ang dapat kasama mong umalma, pero hindi ko ginawa. Pinili kong sumama sa katahimikan. Pinili kong manahimik dahil mas pinili kong protektahan ang sarili ko kesa sa tama. Mara, umiiyak, halos hindi makapagsalita. Sinira ko ang imahe mo sa mga bagong empleyado. Sabi ko, flirt ka. Sabi ko, attention seeker. Pero ang totoo, naiinggit ako sa tapang mong ngumiti kahit araw-araw kang binubuwag. Lumapit si Mang Benito sa unahan. Althea, anak, kung makakabawas man to sa bigat mo, ako mismo ang magpupunta sa pamilya mo para sabihin ang totoo. Sasabihin kong hindi ka nagpakamatay dahil sa kahinaan, kundi dahil sinira ka ng mga taong dapat tumulong sa'yo. Sa loob ng ilang segundo, tahimik, hanggang sa unti-unting pumikit si Althea. At bago siya tuluyang mawala, umaliwalas ang kanyang mukha. Isang mahinang tinig lang ang narinig, salamat. Pero hindi pa tapos. Biglang may bumukas na folder sa lamesa. Lumabas ang isang lumang CCTV screenshot. Oras, 10:47 p.m. Petsa, April 11, 2018. Lokasyon, basement parking ng Building B isang lalaking may itim na jacket. Hawak ang katawan ni Althea. Hindi si Dennis, hindi si Portia. May isa pa pala, bulong ni Joyce. Hindi natin siya kilala, dagdag ni Mara. Ngayon ko lang siya nakita, sagot ni Miko. Humakbang si Mang Benito pabalik. Kung ganon, may nagtatago pa rin ng mas masahol na sikreto. At habang hindi siya lumilitaw, bumukas ulit ang mga computer at sa bawat screen, ispa ang nananatili sa likod ng lihim. Kinabukasan, hindi pumasok si Joyce, Miko at Mara. Tanging si Mang Benito lang ang matapang na bumalik sa opisina.
Tahimik ang buong palapag. Wala ni isang tunog ng keyboard o click ng mouse. Parang iniwan na ng lahat ang lugar, maliban sa Cubicle 7. Nakasara ang ilaw sa hallway papuntang pantry, pero naroon ang tunog ng gripo. Tumutulo. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang makalapit sa pinto, naamoy niya ang isang pamilyar na samyo ng pabango, vanilla rose, pabango ni Althea. Biglang tumigil ang pagtulo ng tubig. Nang buksan niya ang pinto, bang! Isang envelope ang tumama sa paanan niya. Pinuksan niya ito. To Mr. Benito Cruz. From Anonymous Source Subject, Basement Incident, April 11th, 2018. May kasamang USB. Agad siyang bumalik sa desk niya at sinaksak ito sa computer. Isa lang ang laman, footage.mp4. Binuksan niya ang video-tied CCTV footage, Basement B2, April 11, 2018, 10:47 p.m. Nasa screen si Althea, halatang gulong-gulo. Naglalakad, umiiyak, tila may pinagtataguan. Maya-maya lang, may isang lalaking pumasok. Malaki ang katawan. Nakaitim na jacket, may takip ang mukha, bigla siyang sinunggaban. Pinilit isakay sa kotse. Nagsisigaw si Althea, pilit na lumalaban. Pero ang pinaka nakakatindig balahibo, nang humarap sa kamera ang lalaki, bagamat madilim ang kuha, tila nakita ni Mang Benito ang pamilyar na anyo sa mata nito. Parang Hindi niya maituloy, naputol ang video. Biglang may tumunog sa cellphone niya. Walang caller ID. Pagkasagot niya, isang boses ng babae, mahinahon. Malamig, alam mo na, hindi ba? Tumigil si Mang Benito. Althea? Tanong niya. Hindi sumagot ang boses. Pero muli nitong sinabi, hindi pa tayo tapos, Mang Benito. Ang susunod ay ang pinakamasakit sa lahat. Dahil siya ang itinuring kong kakampi, kaibigan at pamilya. Bumilis ang tibok ng puso ni Mang Benito. Kaibigan? Sino? Tanong niya. Sa kabilang linya, bago pa ito tuluyang maputol, narinig niya ang isang pangalan, mahina, pero malinaw. Joyce. Sa bahay ni Joyce, nakaupo siya sa harap ng salamin. Hindi siya makatingin sa sarili, may luha sa gilid ng mata niya. Sa kamay niya, hawak ang isang sulat. Luma na, gusot, may mga mansa ng luha. Best friend, tulungan mo naman ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayokong pumasok dahil pinapahiya ako ni Dennis. Pero kahit isang beses lang, sana makausap kita. Althea, nagtago niya ang sulat. Hindi niya sinagot noon. Tinapon lang sa drawer. At ngayon, muli niya itong binabasa. Bang! Tumigil ang orasan sa dingding. Tiningnan niya, 3:27 a.m. Nag-flash ang ilaw. Bumukas ang TV mag-isa, static, may boses. Tinulungan mo ba ako, Joyce? Dahan-dahang tumayo si Joyce. Pumunta sa kusina at sa salamin ng microwave, nakita niya si Althea nakatayo sa likod niya, lumalapit, hindi umiimik. Ang mga mata mapupula, luha ang tila puno ng sakit. Lumapit si Joyce, humawak sa dibdib niya. Nanginginig, patawad, patawad, patawad. Pero hindi sumasagot ang refleksyon ni Althea hanggang sa biglang basag. Sumabog ang salamin. Sumabog ang salamin ng microwave. Tumilapon ang mga piraso ng salamin sa buong kusina. Si Joyce ay napaupo sa sahig, nanginginig. Ang boses ni Althea ay gumugol sa kanyang utak, paulit-ulit. Tinulungan mo ba ako, Joyce? Bumangon siya at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Laging naririnig ang mga yapak sa likuran, parang may sumusunod. Hindi siya makahinga, ang bawat paghinga
niya ay mabigat. Tumakbo siya palayo sa lahat ng mga naalala. Ngunit ang mga anino ng nakaraan, hindi siya matakasan. Sa opisina, si Mang Benito ay nakaupo sa desk ni Althea. Ang mga mata niya ay nanlabo habang binabaybay ang mga dokumento. Lahat ng mga impormasyon tungkol kay Althea, pati na rin ang pangalan ni Joyce na lumabas mula sa video. Hindi na siya nagdalawang isip. Kung si Althea ang nagbigay ng mensahe kay Joyce, kung ang paghihiganti ay tungkol sa mga taong malalapit kay Althea, ibig sabihin si Joyce ay susunod sa listahan. Bang! May nag-doorbell sa opisina. Nang pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Joyce. May luhang umaagos mula sa mata niya. "I'm sorry," umiiyak si Joyce. "Patawad. Kailangan ko ng tulong. Hindi ko kaya." Bago siya makapagsalita, biglang sumabog ang mga ilaw. Tila naglalakbay ang kuryente mula sa mga computer patungo sa buong opisina. Dahan-dahang tumayo si Mang Benito at tinanaw ang paligid. May anino na nagsisimulang maglakad sa bawat cubicle. Tila may mabigat na hangin na dumaan. At sa cubicle 7, nagtakda ng isang pangyayari. Si Althea, siya ay tumayo. Ang katawan ay parang unti-unting nagiging malinaw mula sa usok. Ang mga mata ay puno ng galit. At sa bawat hakbang ni Althea patungo kay Joyce, dumagdag ang panginginig ng buong katawan ni Mang Benito at Joyce. "Althea," bulong ni Joyce, "patawarin mo ako. Hindi ko na alam kung anong mangyayari." Si Althea, nang makita si Joyce, lumapit. Hindi siya galit. Hindi siya humihingi ng huling sigaw o paghihiganti. Sa halip, tumingin siya ng malalim sa mata ni Joyce. "Hindi ko kailangan ng galit, Joyce," sabi ni Althea. Ang boses ay malamig pero kalmado. "Kailangan ko lang na malaman mo kung sino ka sa buhay ko. Hindi ka lang ang kasalanan ko. Kasama kita sa mga napilitan." Pagkasabi nun, huminga ng malalim si Joyce at parang nabunutan ng malaking pasanin. Si Althea ay humaplos sa balikat ni Joyce. Isang pagpapatawad na puno ng pighati. Isang paalam na nag-uugnay sa kanilang lahat. Si Mang Benito ay hindi na nakapagpigil. Umiyak din siya. "Hindi ko kayang baguhin ang mga nangyari," sabi niya. Pero ang pagkakasalungat, pagkatalo at pagkatalo sa galit nagsimula sa atin. Sa lahat ng nagtakip sa katotohanan. Bigla, natigil ang hangin. Nawala si Althea tulad ng isang pagdapo ng malamlam na liwanag at pagkatapos ay isang hangin. Ang cubicle 7, ang lahat ng sira at talingaw-ngaw, tahimik na. Ang presensya ni Althea ay naglaho. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon-tipon si Mang Benito, Joyce at Miko. Ang lahat ng mga naunang araw ng pighati, kasalanan at paghihiganti ay napag-usapan. Lahat sila ay nagsimula ng isang bagong buhay. Isang buhay na mayroong pagsisisi, ngunit may bagong pananaw ng pag-asa. Sa kubiko ni Althea, ang kanyang larawan na matagal nang pinunit at itinapon ay muling ipinakita sa gitna ng opisina. Ang kanyang ngiti ay nagbigay ng huling pagpayag at pagpapatawad sa mga hindi nakatulong sa kanya. Ang kasaysayan ng mga pagkatalo ay hindi laging magtatapos sa galit. Tinutulungan tayo ng mga saloobin sa dulo ng mga pagkatalo. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Mga ka-amazing, natapos na ang kwentong Ang Babae sa Cubicle 7.
Isang kwento ng misteryo, pagkakasala at pagpapatawad. Minsan, ang mga hindi natutugunang tanong at mga lihim na hindi nais ipaalam ay nagiging mabigat na pasanin. Ngunit sa huli, ang pagpapatawad, pagtanggap sa ating mga pagkakamali at pagtulong sa isa't isa, ang nagiging daan para makatawid sa dilim at makahanap ng liwanag. Sa kwentong ito, natutunan natin na kahit anong pinagdadaanan natin, may pag-asa at may pagkakataon pa upang itama ang ating mga pagkakamali. Hindi natatapos ang lahat sa galit at paghihiganti. Mayroong kalayaan sa pagpapatawad at sa pagpapatawad ay matutuklasan ang tunay na kapayapaan. Salamat sa pakikinig at sana ay natutunan ninyo ang isang mahalagang aral mula sa kwentong ito. Huwag kalimutan, ang bawat hakbang natin sa buhay ay may epekto hindi lang sa atin, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Hanggang sa susunod na kwento, ka-amazing!